ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Barangay Captain sa Digos City, patay matapos pagbabarilin habang naka-livestream. DPWH Engineer Montrix Tamayo na napaulat na nasa ibang bansa, hawak na ng mga otoridad. Higit 800,000 pisong halaga ng high-grade marijuana na itinago sa laruan, nasabat sa Port of Clark. Sa MBC TV correspondents, sunog, sumiklab sa isang residential area sa Davao City. Higit 2 milyong piso, tinatayang halaga ng pinsala. Sa MBC TV Sports, Filipina 5, maagang umexit sa FIFA Futsal World Cup matapos mabigo kontra Morocco. At sa Showbiz Spotted, Kim Chu, may hirit matapos mag-viral ang pagbeso sa kanya ni Gerald Anderson sa Star Magical Christmas. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Idineklarang dead on arrival ang isang barangay captain sa Davao del Sur matapos itong barilin habang naka-Facebook Live. Nakita pa sa livestream ang dugo ang opisyal na sinabing may nakabanggaan umanong politiko bago ang malagim na insidente. Sensitibo po ang ating balita na tinutukan ni Dustin Bayog. Nasawi ang kapitan ng Barangay 3 de Mayo ng Digos City sa Davao del Sur matapos umanong barilin ng hindi pa nakikilalang suspect habang ito ay naka-livestream sa Facebook. Kinilalang kapitan na si Oscar Bucol Jr. o si Dodong na makikitang kumakausap lamang ng isang tatay na nagsauli na nawawalang pitaka. Tumagal pa ng higit 2 minuto ang kanilang pag-uusap nang biglang paputukan si Bucol na siyang maririnig pa sa video at sabay takbuhan din ng kanyang kasamang 2 lalaki. Sinundan pa ito ng ilan pang putok ng baril hanggang sa makikita na sa live ang dugo ang kapitan. Nakalakad pa ito at humingi ng tulong kung saan naisugod pa ito sa ospital, ngunit hindi na rin ito nakarating ng buhay. Patuloy naman ang investigasyon ng kapulisan tungkol sa maaring pag-ugatan ng krimen. Ayon pa sa mga ulat ay mayroong pinupuna ang kapitan ng isang politiko bago nangyari ang naturang pamamaril. Nakiramay naman ang mga residente matapos malaman ang sinapit na kapitan habang ilan ay nagtungo pa sa ospital kung saan ito isinugod. Nangyari ang pamamaril kagabi noong November 25, lagpas yan ng 10:00 ng gabi. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa kote sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport kaninang umagang isa pang DPWH engineer na si Montrexis Tamayo na inisyuhan ng arrest warrant ng Sandigan Bayan kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Ang buong detalye ire-report live ni Val Gonzalez. Val? Pasado alas 11 ngayong umaga na maglabas na ng commitment order ang Sandigan Bayan 6th Division para kay ex-DPWH Region 4V Planning and Design OIC2 Montrexis Tamayo. Itong si Tamayo ang pangsyam sa mga may warrant of arrest ukuhan ng mga otoridad na may kinalaman sa pagkakasangkot sa 289.5 milyong pisong flood control project sa bayan ng Nauham sa Oriental Mindoro. Bago mag-alas 9 ng umaga kanina nang ma-turn over ng mga operatiba ng CIDG-NCR sa Sandigan Bayan 5th Division itong si Tamayo. Guardyado ito ng PNP CIDG operatives ang may hawak sa dating opisyal matapos sumuko o matapos ma-aresto sa Ninoy Aquino International Airport kahapon. Inabot din ng mahigit 2 oras bago matapos ng Sandigan Bayan ang booking process kay Tamayo. Napatay sa report ay ibang bansa o sa bansang Jordan, ito huling na monitor na nagtatago patay sa commitment order ng Sandigan Bayan. Sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City, makukulong ang akusado. Ngayon na umaabot na sa 9 mula sa 16 na mga akusado na may kinalaman sa manuwalyang flood control project.
nasa kanila ng mga otoridad. Si Pinoy naharap sa kasong malversation at kasong graft. Siya na ang pangwalo sa mga nakakulong, kabilang na ang pinuno ng DPWH Region 4B na si Engineer Gerald Pakanan, habang isa naman ang pansamantalang nakakalaya matapos itong makapagpiyansa. Kabilang sa mga nakakalaya pa rin sa ngayon na subject din ng inilabas na arrest warrant ay si dating Bicol Party List Congressman Zaldico at iba pa. Mula rito sa Sandigan Bayan, para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Pinaiimbestigahan na ng Makabayan Block ang mga alegasyon ni Zaldico laban sa magpinsang Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ito ng maanumalyang budget insertions. Nababahala rin ang partido sa di umano'y cover-up na nagaganap sa Senate Blue Ribbon Committee at pagwawalang bahala kina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amina Pangandaman na sinasabing dawit din sa issue. Ang mga detalye sa report ni Milky Rigonan. Humirit ang Makabayan Block sa Kamara at formal lang pinaimbisigahan ang mga alegasyon ni resigned Bicol Party List Representative El Zaldico laban kina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa House Resolution 515, pinaimbisigahan ang umano'y kickback scheme na ibinulgar ni Ko sa kanyang series of videos sa SOCMED. Kabilang ditong umano'y 100 billion pesos na insertions umano ni Pangulong Marcos sa halaga ng infrastructure project at mga testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay House Deputy Minority Leader Antonio Tino, hindi na biro ang mga alegasyon dahil direkta nang idinadawit si Pangulong Marcos na may malaking papel sa umano'y insertions at kickbacks mula sa infrastructure projects. Pinuna ni Tino ang takbo ng imbestigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee dahil tila meron daw nangyayaring gatekeeping o pagtatago ng mga impormasyon sa halip na dinig-dinig ang mga paratang ni Bernardo. Kwenasyon ni Kabataan Party List Representative Rene Co, ang anya ay tila kawala ng interes na maimbisigahan ng dating Little President na si dating Executive Secretary Lucas Bersamin, dating Budget Secretary Amina Pangandaman at dalawa nitong Undersecretary sa DBM dahil maraming dapat ipaliwanag ang mga ito sa halip na nagbitiw lamang sa pwesto. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sundan ang ebidensya, ito ang pinanghawakan ni DPWH Secretary Vince Dizon nang irekomenda nilang kasuhan sina dating House Speaker Martin Romualdez at resigned Congressman Zaldico kaugnay ng flood control scandal. Ayon pa sa kalihim mismong Pangulo na pinsan ni Romualdez ang nag-atas sa kanyang ungkatin ang katotohanan. Sino pa man ang mabangga sa investigasyon? Magbabalita si Raymond Dadpaas. Walang anumang pangamba sa DPWH nang inirekomenda nila katuwang ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na kasuhan sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico kaugnay ng mga flood control project. Ito ang binigyang tin ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Senate Plenary Budget Deliberation kagabi sa pagtatanong ni Senador Francis Chis Escudero. Sinuspindi ang rules upang direktang matanong ni Escudero ang kalihim sa halip na ipadaan pa ito sa sponsor ng budget ng DPWH na si Senador Sherwin Gatchalian. Tanong ni Escudero kung hindi ba sila nangamba o nagdalawang isip na kasuhan si Romualdez dahil pinsang buon niya si Pangulong Bongbong Marcos. Sagot ni Dizon, malinaw ang bilin sa kanila ng Pangulo na imbestigahan ng flood control project sino man ang tamaan at sundan lang nila ang ebidensya. Nagdesisyon silang kasuhan sina Romualdez at Co matapos matanggap at pag-aralan ng records ng DPWH at ng SunWest Corporation at Highton Corporation na pagmamay-ari ni Co. Ganon din ang testimonya ni dating Philippine Marine Sergeant Orly Gutesa na nagsabing nag-deliver siya ng mali-malitang pera sa bahay ni Romualdez. Di po kaila sa publiko ang relasyon ng dating speaker sa Pangulo. May naramdaman po ba kayong anumang pangamba o pagdadalawang isip kaugnay sa ginawa po ninyong paghahain ng kasong ito? Wala po, Mr. President. Wala po. In fact, sa lahat po ng aking pag-uusap sa ating Pangulo, consistent po siya sa kanyang sinasabi na kung saan po ang ebidensya, doon po tayo pupunta
kahit na sino pa po ang pwedeng maisama. Basta tututok lang po kami sa ebidensya at yun po ang aming isusumite. Thank you very much, Mr. Secretary. Sa panig ni Escudero ay nagbigay pugay ito sa Pangulo dahil porsigido siya na magtagumpay ang investigasyon sa mga flood control project. Alam umano niyang mabigat sa panig ng Pangulo nang malaman na posibleng sangkot ang kanyang pinsan na si Romualdez sa anomalya. Saludo si Escudero at hindi sila nagpadala sa anumang tangkang paglilihis sa isyu pang hindi matumbok ang mga tunay na mastermind. Dahil sa ngayon ay marami ng inosente ang nadadamay. Sina Romualdez ko at mga dating opisyal ng Bulacan First Engineering District Office ay kinasuhan dahil sa mga maanomalyang flood control project. Alam kong naging hindi madali ang desisyon ito para sa Pangulong Marcos nang malaman niyang posibleng sangkot ang kanyang pinsan dito sa isyong ito. Subalit, Ginoong Pangulo, nais ko pa ring sabihin na binabati ko ang sigasig ng Pangulo na panagutin ang mga tunay na dapat managot at pagtutol niya sa anumang diversyon dahil madami ng mga inosenteng tao na dadamay sa tangkang paglilihis na ito. Dapat lang po tayo magalit sa korupsyon at anumang uri ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Subalit huwag tayo maging padalos-dalos sa paghusga, maging mapanuri po tayo. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadbas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasabat ng Bureau of Customs ang higit sa 800,000 halaga ng high-grade marijuana na itinago sa Manica sa Port of Clark. Ayon sa BOC, nakatago ito sa parcel na idineklarang keychains na nagmula sa Hong Kong at patungong Binian, Laguna. Sa physical inspection, natagpuan ang 2 kahon ng Labubu keychains. Bawat isa may sealed pouches ng tuyong marijuana leaves at fruiting tops. Naglabas na ang BOC ng warrant of seizure and detention dahil sa paglabag ng Customs Modernization and Tariff Act. Sa iba pang balita, umakyat na sa higit 78,000 na pamilya ang napinsala ng bagyong Verbena. Batay sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. 2 naman mula Negros Island ang patuloy na hinahanap ngayon ng mga otoridad. Ang iba pang detalye ibabalita ni Edniel Parosa. 2 pa ang patuloy na hinahanap ng otoridad kasunod ng pananalasa ng bagyong Verbena. Sa report ng NDRRMC, naitalang missing person sa Negros Island region. Bahagi sila ng 78,736 na pamilya, katumbas ng 275,000 na individual na apektado ng tropical depression. Sa kabuang bilang, 14,238 na pamilya ang naratili sa mga evacuation center. Pinakamarami sa mga sinalanta o halos 45,000 pamilya ang galing pa rin sa Negros na magugunitang nakaranas ng malawakang pagbaha gaya sa Bacolod City. Bukod sa lugar, ay apektado rin ang ilang residente sa Mimaropa, Region 6, Region 7 at Caraga. Batay sa pinakahuling bulletin ng DOST Pag-asa, lumakas pa ang bagyo at ay isa ng severe tropical storm at huling namataan sa kanluran ng Coron, Palawan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, kinilig ang mga Kim Meraldo fans ni Kim Chiu at Gerald Anderson sa naging interaksyon ng dalawa sa isang party. Pero ang aktres tila agad binasag ang pagkadelulu ng mga fan. Ang hirit ni Chinita Princess sa viral na napagbeso sa kanya ng ex at dating ka-love team sa Showbiz Report na ito. Viral sa social media ang pagbeso ng aktor na si Gerald Anderson sa dating ka-love team at ex-girlfriend na si Kim Chiu sa nagdaang Star Magical Christmas Party. Tila nabuhay ang ilang Kim Meraldo habang may ilan namang nanghinayang at natakpan daw ng aktor na si Samuel B ang moment ng dalawa. Kabilang kasi sila sa ginawaran ng Loyalty Awards. Kasunod naman ang eksenang pinag-usapan ng netizens, say ni Chinita Princess, nakakaloka yung feed ko. Kung makapag-relapse, akala mo talaga di tayo niloko 15 years ago. Sabay hirit pang, char, not char. Mga gunita na last September nang mapaulat ang paghihiwalay ng aktor na si Gerald Anderson at Julia Barreto. Habang year 2023 naman ang magwakas ang relasyon ni Kim Chiu at Sian Lim matapos ang 12 taon.
Si Paolo Avellino ang ka-love team ng aktres ngayon. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Higit 300,000 katao tinatayang lalahok sa protesta kontra korupsyon sa katapusan ng buwan. Sa MBC TV Global, Pakistan nagpakawala ng airstrikes laban sa Afghanistan. 10 patay. Sa MBC TV Sports, Pilipinas tinalo ng Morocco. Laglag na sa FIFA Futsal World Cup. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Tinatayang aabot sa 300,000 katao ang lalahok sa ikinakasang protesta laban sa korupsyon sa EDSA People Power Monument sa November 30. Ayon sa NCRPO, handa na rin ang kapulisan sa nilulutong protesta sa Luneta. Gayun din sa mga posibleng insidente ng karahasan gaya ng nangyari noong September 21. Narito ang ulat ni Jackie Resio. Inaasahang aabot ng 300,000 na katao ang dadagsa sa EDSA People Power Monument sa Quezon City sa darating na November 30 rally. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na wala pang permit para sa pagtitipon naman sa Luneta kaya't hindi pa matiyak ang crowd estimate sa naturang lugar. Gayunpaman, nakahanda ang kapulisan para sa kilos protesta ng iba't ibang grupo kontra katiwalian at korupsyon, partikular na sa issue ng flood control project sa darating na linggo. Ayon kay Asilo, nakahanda rin sila sa posibleng pagmarcha ng mga magtitipon sa Luneta patungo sa Menjola at marami na rin naging karagdagang paghahanda ang PNP para sa inaasahang rally sa linggo dahil na rin sa nangyaring insidente naman sa rally noong September 21. Marami po tayong lessons learned dyan sa ating mga nangyari sa September 21 kung kaya po hindi lamang CBM contingents ngayon ang ating i-deploy sa ating mga areas na may magkakaroon ng rally. Yun nga po, meron tayong installation ng CCTV, deployment ng mga drones, at syempre yung ocular inspection at walkthroughs natin ay patuloy nating ginagawa para yung mga areas is agad po nating masisecure. At syempre po yung ating mga barikada na inilagay, yung ating mga container vans ay mas pinatibay natin para hindi agad-agad masira kung sakaling man po na magkakaroon po mga ganong klase ulit ng mga insidente. Meron ba? Dagdag din ni Asilo, walang nakikitang banta sa seguridad at nagpapatuloy pa rin ang monitoring ng pulisya, maging pakikipag-ugnayan sa Armed Forces of the Philippines para matiyak ang kaligtasan at kapayapaan sa isasagawang rally sa November 30. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagbago ang tono ni Vice President Sara Duterte sa usapin kung handa siyang pumalit kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sakaling umalis ito sa pwesto sa harap ng mga issue ng korupsyon. Ayon kay VP Sara, hindi na kailangan pang questionin ang kanyang kahandaan dahil noong tumakbo siya bilang Vice-Presidente ay batid niya na siya ang papalit sa oras na magbitiw ang Pangulo. Giit ni VP Sara, bahagi ng kanyang constitutional mandate na i-take over ang Malacanang kapag bumaba sa posisyon si PBBM. Batay na rin sa line of succession. Matatanda ang una nang tumanggi si VP Sara na magkomento sa naturang usapin dahil magdudulot lamang umano ito ng kaguluhan. Nag-inspeksyon ang Taguig City Police Station sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Base sa report ni RH15 Giselle Ricafort, nag-ikot ang ilang K9 unit sa paligid ng complex maging sa loob ng media room ng ICI. Ayon kay Lieutenant Rio Di Maawat, ng Station EOD K9 unit, wala namang security threat sa lugar at bahagi lamang ito ng isinasagawa nilang routine security check sa mga vital installation. Nagbabanaan niya ng kautosan ng Camp Crame para sa araw-araw na security check sa vital installations, kabilang sa government facilities na sinimulan ilang buwan na ang nakakalipas. Mayroon na rin anyang police deployment sa labas ng compound na nagbabantay ng seguridad. Para sa ating update sa bagyong Verbena, lumakas pa ito bilang severe tropical storm habang patuloy itong lumalayo papalabas ng bansa.
Huli itong namataan 375 kilometers kanduran ng Coron, Palawan. Taglay ang hangin na 95 kilometers per hour at bugsong umaabot sa 115 kilometers per hour sa bilis na 35 kilometers per hour. Sa ngayon, sa Kalayaan Island na lamang nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal 1 pero asahan pa rin ang pagbugso ng malakas na hangin kasama na ang pag-iral ng amihan sa malaking bahagi pa ng Luzon. Inaasahang mamayang gabi o bukas ng umaga ay lalabas na ito ng PAR na ayon sa Weather Bureau ay maaari pang maging isang typhoon bago ito pahinain ng amihan sa darating na weekend. Samantala sa magiging lagay ng panahon ngayong araw, makakaranas pa rin ng pag-ulan ng bahagi ng Cagayan, Apayao, Isabela, Kalinga at Aurora dulot ng shearline pero asahan na mababawasan ang mga lugar na uulanin simula bukas. Tuwing mayroong sama ng panahon o pag-ulan, kadalasan ay nakararanas tayo ng pag-idlat at pagkulog. Isa ito sa kinatatakutan ng marami dahil baka raw ito ay tumama at umabot sa kalupaan. Pero curious ka ba kung gaano kadalas kumidlat? Kaya naman alamin na ilang kidlat nga ba ang naitatala sa mundo kada araw? Ang kidlat kadalasang isinasamuka sa pamamagitan ng simbolo ng lakas dahil sa taglay nitong imahe na ginagawa sa kalangitan. Kinatatakutan ito dahil sa mga maaari nitong maidulot sa atin tulad ng forest fires at pagkasawirin ng ilan kung tamaan. Ang flashes nito ay may init na nasa 50,000 degrees Fahrenheit o halos 5 beses na mas mainit sa surface ng araw. Nagiging dahilan nito ng biglaang pag-expand at vibrate sa hangin kung saan nakaririnig tayo ng tinatawag na kulog. Kada kidlat rin umaabot sa nasa 1 billion volts ng kuryente ang naibibigay na lakas nito. Pero ang tanong, gaano nga ba kadalas na kumidlat? Kada segundo tinatayang nasa 100 kidlat ang tumatama sa Earth. Kung susumahin sa isang araw o 24 hours, umaabot ang bilang nito sa higit 8 milyon. At sa isang taon, tinatayang nasa 3 bilyon naman ang naitatala. Ang estimates na ito ay para lang sa cloud-to-ground strikes, habang ang ibang types nito tulad ng cloud-to-cloud at intra-cloud flashes ay mas bihira na mangyari. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Samantala, patay ang 10 katao sa Afghanistan matapos sa ikinasang airstrike ng Pakistani forces. Habang isang ginang naman sa Thailand ang nakatakda na sanang i-cremate matapos akalaing ito ay patay na. Ang mga balita mula sa Ibayong Dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Afghanistan, patay ang 10 katao kabilang ng 9 na mga bata at 4 naman ang sugatan sa ikinasang airstrikes ng Pakistan sa eastern Afghanistan. Ito'y matapos akusahan ng Pakistani forces ang Afghan Taliban ng mga pagsabog sa kanilang bansa na siyang naging mitya ng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Noong nakaraang buwan, higit sa 100 ang nasawi sa inulunsad na airstrikes sa timog na bahagi ng Pakistan na ituturing naman na pinakamalubhang sagupaan mula ng maagaw ng Afghan Taliban ng kapangyarihan sa Kabul noong 2021. Sa ngayon ay wala pang komento ang Taliban ukol sa mga pinupukol na alegasyon sa kanila. Sa iba pang balita, nagulat naman ng marami nang biglang malamang buhay pa ang dapat sana i-cremate na 65-year-old na ginang sa isang Buddhist temple sa Bangkok, Thailand. Ayon kay Pairad Sudtop, General Manager ng naturang templo, una itong nakarinig ng mga pagkatok mula sa kabaong at ang buksan nito ay dito na nakitang unti-unti nang binubuksan ng ginang ang kanyang mga mata. Wala namang ipinakitang death certificate ang kapatid ng ginang na nauna nagsabing ito'y patay na, ngunit sa pagsusuri ng mga doktor ay nakakaramdam lamang daw ito ng hypoglycemia o pagbaba ng kanyang blood sugar. Samantala, isa sa mga karaniwang tradisyon ng Buddhism ay ang hindi pag-eembalsamo sa mga bangkay. Ngunit nakadepende pa rin ito sa kagustuhan ng pamilya o kaanak ng yumao. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng futsal, maagang umexit ang Philippine Women National Football Team sa FIFA Futsal World Cup matapos ang isang heartbreaking loss kontra Morocco. Ang mga detalye sa naging laro sa report ni Matchpoint Millie Borja.
Nagmarka ng kasaysayan ng Philippine Women's Football Team na Filipina 5 matapos makuha ang kauna-unahan nitong goal sa FIFA Futsal World Cup. Ginawa itong posible ni Inday Tolentine at Catherine Graversen, pero hindi pa rin sapat ang naging magandang performance ng Team Philippines dahil bigo itong talunin ng kupunan ng Morocco with heartbreaking 2-3 final score sa laban na ginanap sa PhilSports Arena, Pasig City. Maganda ang naging simula ng Filipina 5 nang makuha ang 2-0 na siyang nagpasigla sa home crowd. Ngunit bago mag-halftime, nakapuntos ang bisitang kupunan sa pamamagitan ni Nadia Lafta, Siham Tadlawi at Jasmine Demrawi na nagpasok ng 3 sunod-sunod na goals sa loob ng 7 minuto upang masiguro ang tagumpay. Dahil sa pagkatalo, may -7 goal difference na ngayon ng Nationals at susubukang makapagtala ng panalo sa kanilang huling laban kontra sa world number 6 na Argentina sa Huwebes, November 27 sa parehong venue sa Pasig. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik, most wanted sa kasong panghahalay sa Dagupan, Timbog. Sa showbiz spotted, Jericho Rosales at Kyle Echari, kinilala ng International Foreign Magazine, at Jada Avanzado, tampok naman sa Times Square billboard. Sa experts' opinion, pag-utot may benepisyo nga ba sa ating kalusugan? Yan at marami pang iba rito lang sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Barangay Sasa, Davao City, kung saan tinatayang 2.5 milyon ang halaga ng naitalang pinsala. 67 katao naman ang apektado ng insidente. Yan at marami pang ibang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Mas pinaigting pa ng Sasa Fire Station ang investigasyon o pamatukoy ang sanhi ng sunog. Ang tumupok sa mga bahay sa Purok 3 sa Bibio, Barangay Sasa, Davao City, dakong alas 12 ng tanghali kahapon, Nobyembre 25, 2025. Ayon kay Marcos Trabanos, Emergency Coordinator ng CSWDO, Buhangin District, sinabi niyang batay sa kailang inisyal na verifikasyon, tinatayang 1.3 milyon ang pinsala sa mga struktura at 1.2 milyon naman ang pinsala sa mga personal na kagamitan. Ayon kay Rabanos, 10 bahay ang tuluyang umasak habang isa ang partially damaged. Apektado rin ang 11 house owners, 3 sharer, 4 na renter at 2 boarder at kabuuhang 67 individual. Nanawagan naman si Barangay Captain Jerry Licarte sa mga nais magbigay ng tulong na maaaring idaan ang kanilang donasyon sa Barangay Hall o direktang dalhin sa lugar sa nasunugan. Agad din naghatid ng food packs at paunang tulong ang barangay sa mga biktima ng sunog. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng Dagupan City Police Station ang top 7 most wanted person city level matapos itong maaresto kaninang umaga. Batay sa ulat ni Dagupan City OIC Police Director Colonel Orly Pagaduan na nakarating sa tanggapan ni Regional Director Police Brigadier General Dindo Reyes, ang suspek ay isang 37 anyos na lalaki na residente ng Barangay Kalmay sa syudad. Ang pagka-aresto rito ay sabi siya ng warrant of arrest na pinalabas ng RTC Dagupan City na may petsang Agosto 28, 2025 para sa kasong act of lasciviousness under Article 336 of the Revised Penal Code in relation to Section 5B ng Republic Act 1716 Child Abuse na pinagkaluban ng piyansang 200,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo, Aris 31, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Agad na binigyan ng paunang lunas ang driver ng isang Honda Fit ng mga responding Orion MDRRMO matapos ang self-accident sa kahabaan ng Roman Highway sa Barangay Puting Buhangin, Orion, Bataan, alas 11:30 kagabi. Batay sa paunang investigasyon, ang naturang sasakyan ay binabagtas ang kahabaan ng Roman Highway patungong lungsod ng Balanga na dinadrive ito ng 30 anyos na lalaki na residente ng Barangay Reformista Limay, Bataan. Pagdating sa lugar ng insidente, bigla nitong nabangga ang orange barrier na nagdulot ng pagkawala ng kontrol sa pagmamaneho ng driver hanggang sa bumaligtad at tumihaya ang sasakyan. Dahil dito nagtamo ng pisikal na mga pinsala ang driver
at agad na binigyan ng paunang lunas ng Orion MDRRMO na rumisponde sa lugar bago dinala sa Bataan General Hospital sa lungsod ng Balanga para sa karagdagang gamutan. Samantala, ang sasakyan ay nagtamo ng hindi pa matiyak na halaga ng pinsala at dinala sa Orion Municipal Police Station para sa wastong disposisyon. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pasintabi po sa mga kumakain ngayon, utot with health benefits. Bukod kasi sa kapansin-pansin na amoy o tunog nito na kinaiinisan ng karamihan, aba, may benepisyo pala sa likod ng ating pag-utot. Kabilang na rin ang pagbaba ng ating blood pressure. Kung ano pang mga benepisyong yan, panoorin sa Expert's Opinion Report ni Rovic Manuel. Kadalasan natin itong pinipigilan lalo na kung tayo ay nasa pampublikong lugar. Kinaiinisan rin ito ng ilan lalo na kung may hindi kaaya-ayang amoy. Ngunit sinong mag-aakala na ang pag-utot pala ay may magandang idudulot sa ating katawan? Ayon kay Kelly Jones, isang nutritionist sa Amerika, nakatutulong umano ang farting sa pagre-release ng mga gas na namumuo sa ating digestive system na siyang maaaring magdikta kung nasa tamang kondisyon ba ang ating katawan. Ilan sa mga benepisyo ng farting ay nakatutulong ito na masabi kung ang ating dieta ay balanse o tama. Naiibsan rin ito ang sakit na nararamdaman ng ating abdomen. Maaari rin itong i-improve ang ating colon health at para mabawasan ang bloating sa tulong ng pagre-release ng gas. Sa tulong din ng pag-utot ay maaari mo ring malaman kung mayroon ka bang allergy sa mga pagkain na iyong kinain na makikita sa senyales ng diarrhea, pagkahilo at bloated ng tiyan. Paglilinaw ng mga eksperto, farting is normal and healthy at isa lamang ito sa mga simpleng senyales na ibinibigay ng ating katawan kung ito ba ay nasa tama pang kondisyon. At fun fact, alam nyo ba na kada araw ay may average na 14 to 23 times na umuutot ang isang tao? Gayunpaman, paalala ng mga eksperto, kung nakararanas ka na ng labis na pag-utot, maaari itong magpahiwatig ng iba pang kondisyon na dapat ipasuri agad sa doktor. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Fresh off the success ng historical film na Quezon, may nasungkit na pagkilala ang aktor na si Jericho Rosales. At sa mundo naman ng music, hahanay na rin kina Sara Geronimo, Nadine Lustre at Julian San Jose ang singer na si Jada Avansado. Matapos bumida sa digital billboard ng iconic Times Square sa New York. Narito ang report ni Showbiz Angel. Matapos kilalaning 2025 Actor of the Year ng Esquire Philippines, panibagong trophy ang iginawad kay Jericho Rosales. Ang gumanap bilang former President Manuel L. Quezon, hawak naman ang titulong Man of the Moment for Entertainment mula sa fashion magazine na V-Man Southeast Asia. Kasama ring dumalo ni Echo ang kanyang anak na si Santino Rosales. Samantala, Man of the Moment for Fashion naman ang natanggap ng aktor na si Kyle Etchari, habang proud girlfriend din ng aktres na si Nadine Lustre, matapos naman kilalanin ng Filipino-French businessman na si Christophe Barriou bilang Man of the Moment for Philanthropy. Sa mundo naman ng music, featured sa digital billboard ng iconic Times Square sa New York City ang singer na si Jada, anak ni Jessa Zaragoza at Dingdong Avansado. Swaka niya ito sa nalalapit na release ng kanyang newest single na pinamagatang Babala this Friday. Special mention naman ng Spotify para anya sa naturang opportunity. Bahagi si Jada ng equal campaign ng naturang music streaming platform kung saan ibinibida ang mga babaeng musician around the world. Ilan nga sa mga naunang Pinay artist na feature sa Times Square ay sina Sara Geronimo, Nadine Lustre, Julian San Jose, Maymay Entrada at last month lang si Janine Bordin. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong Miyerkules. Pero bago tayo magpaalam, mayroon na lamang tayong 29 days bago magpasko. Sa ngalan ni Yuel Reyes at Karen Oyong, ito po si Rose Babiera. Makita-kita tayong muli bukas araw ng Huwebes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.